We're ready? Hi guys! So, ako nga pala si Clyde Vivas at hindi ko na rin papahabain pa. Gusto ko rin malaman nyo kung ano yung side ko nung nalaman ko yung lahat. And hindi ko alam kung paano ko sasabihin dito. Kasi alam nyo naman din na hindi ako sanay mag-video or mag-vlog ng ganito. So, pipilitin ko na sabihin. Actually, ilang araw na ako walang tulog din. 3 days simula nung nalaman yon. And nagkaroon ako ng anxiety. Lagi ako nagpapa-BP ngayon dahil lagi ako nagchi-chills. Nalalamig yung buong kamay ko, paa. So nag-worry din ako sa sarili ko dahil gusto ko pang mabuhay. Alam niyo naman, syempre masakit talaga para sa akin yun, nung nalaman ko yun. Pero, guys, wala na tayong magagawa. Nangyari na. So, bago ko malaman lahat yun, 1 week ago, siguro, napapansin ko na si Lars parang lagi siyang balisa, lagi siyang malungkot. Sabi ko nga, ang sabi ko nga sa sarili ko nung napapansin ko siyang ganun, may something wrong or may problema siyang siguro iniisip kasi iba yung pakiramdam ko rin na parang gusto ko siyang tanungin kung anong problema, pagod ka ba, ganun. Pero kasalanan ko rin kasi hindi ko siya siguro tinatanong. Baka mamaya yun na pala yung time para tanungin ko siya na aminin niya sa akin lahat ng mga pagkakamali niya. Sabi ko nga guys, lahat naman ng tao nagkakamali, wala namang taong perfecto nga, di ba? Ayun yung mga kasabihan natin, di ba, na talagang totoo talaga. Guys, gusto kong huwag nyo nang i-bash si Lars kasi naawa ko eh. Alam niyo yun na meron siguro siya talagang meron siyang dinadalang problema na hindi ko alam, no? Huwag na natin siyang i-bash at guys, mas maganda kung suportahan na lang natin siya sa mga kung ano man desisyon niya sa buhay ngayon. Kasi ganun na lang din gagawin ko. Ayun, and nung nalaman ko yung may 1 month na siyang nakakausap, kasi yung sinabi ko sa post ko guys na nag-iwan lang siya ng mensahe, ang ibig ko sabihin dun is nag-iwan siya ng mensahe sa akin sa messenger, chinat niya sa akin. And then yun nga, nalaman ko na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong beses niyang nagawa sa akin yun na wala akong kamalay-malay. And then inisip ko rin, nung nalaman ko yun, inisip ko rin sa sarili ko na deserve ko ba yun? Parang may nagawa ba akong mali para magawa niya yun sa akin, di ba? And then binabalik-balikan ko yung mga taon na ang saya namin, wala kaming iniisip na problema. Feeling ko wala talaga akong nagawa guys, kasi buong buhay ko binigay ko sa kanya. Sorry. Kasi buong buhay ko binigay ko sa kanya talaga eh, yung sa 7 years na yun. Sabi ko nga, sinabi ko sa sarili ko na wala akong maririnig sa kanya na mga pagkakamali talaga. Sobrang hirap tanggapin, pero alam ko makakayanan ko to eh. Hindi man ngayong week, pero alam ko lilipas din to. Ang daming
ang dami nagme-message sa akin kasi concern lang sila sa akin na hindi ko rin akalain na ganun magiging kalaking impact sa social media yung hiwalayan namin. So, thank you guys, thank you. Lalo na kila lalo na kay Ate Era, thank you so much, Era. Kasi binibigyan mong liwanag yung buhay ko ngayon. Na willing pa rin silang mag-help sa akin. Kasi guys, aminin naman natin, hindi madali talaga eh. Hindi madali to dahil 7 years eh. Unti-unti, step by step, kung paano ako maghihilom. Hindi madali sa akin. So, I think siguro guys na unahin ko muna yung sarili ko. And kailangan kong bumawi sa family ko rin. Sa mga kaibigan ko na hindi ko na nakikita, I think kailangan kong bumawi sa kanila kasi yung iba doon may mga tampo na, no? Yun, maraming salamat dahil ang daming nagme-message sa akin hanggang ngayon. Hindi ko kayo ma-replyan isa-isa kasi napakadami nyo. Gusto ko dito ko nasabihin. Napakadami nyo nagme-message sa akin talaga. Sobrang concern nyo. And na-appreciate ko yun. Gusto ko lang sanang hilingin sa inyo. Gusto ko lang sanang hilingin sa inyo guys na may waters. May miss ko kayo, may waters. May miss ko kayo. And gusto ko lang sanang hingin sa inyo na supportahan nyo pa rin kami kahit hindi na kami magkasama. Kung ano may maging desisyon namin sa buhay, supportahan nyo lang kami. Kahit di ko alam kung inaanda ko lang yung sarili ko na bukas, susunod na mga araw pa, inaanda ko yung sarili ko na baka mamaya iba na. Alam mo yun, inaanda ko lang din yung sarili ko. Pero alam ko mahirapan ako eh. Totoo lang, kundi rin naman dahil kay Lars. Hindi niyo naman ako makikilala talaga. Hindi niyo ako makikilalang ganito kundi dahil kay Lars, no? Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya dahil sa loob ng 7 years, ang dami ko rin natutunan sa kanya talaga. And sobrang thankful ko dahil kilala kita. Talaga. Gusto ko lang din sabihin sa'yo bago ko tapusin tong video na to na mahal kita. Sobra. Mahal kita. Pero kailangan kitang i-let go. And yun sa business niya guys, yung Garcicola, yung Galaxy. Oh my god, namiss ko yung Garcicola. Yung Garcicola. Huwag kayo mag-alala, nandito naman si Claudia eh. Ako pa rin si Claudia guys. Supportahan niyo pa rin yung Garcicola, yung business ni Lars. And yun, sa lahat ng mga desisyon ni Lars sa buhay niya na hindi ako kasama, supportahan niyo siya. Kung may nagawa man siyang mali sa akin at hindi niyo matanggap guys, patawarin natin yung tao, bigyan natin ng chance na patunayan niya ulit sa sarili niya na kaya niya magbago. Yun lang. And I think nasabi ko na rin yung side ko, and sana kahit pa paano maintindihan niyo yung side ko, no? Kasi ang dami yung talagang nagtatanong sa akin, hindi ko kayang sagutin isa-isa sa message.
So, eto na yun. Ito na yung sa side ko. No hate. Balang araw. Siguro hindi pa ngayon. Pero alam ko sa sarili ko makapatawad kita. Yun lang. Kasi tao lang din naman ako. Hindi naman ako Diyos para, di ba? Diyos nga nagpapatawad eh. Tayo pa kaya mga tao. Yun lang. Alam mo sa sarili ko makapatawad kita.